Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Maliknan at ito po ang TVNet Newsline. Ikadalawa sa buwan ng Setyembre, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, LNP Army Chapter naglabas ng opisyal na pahayag ng pagsuporta kay Congressman Arnan C. Panaligan. DPWH Mima Ropa may bagong OIC Regional Director. At PDRMO naglabas ng opisyal na pahayag kaugnay sa kumakalat na fake news sa social media. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, trabaho para sa kabataan at nangangailangan. Matagumpay na nailungsad ng TESDA ang kanilang mga programa sa mga Mindoreño. Ganon din, hinihikayat nila ang lahat na samantalahin ang ganitong mga programa at serbisyo para sa ikauunlad ng lalawigan. Pinasinayaan dito ang mga aktibidad sa loob ng 3 araw na mga programa. Sinimulan ng kick-off ceremony sa pamamagitan ng isang banal na misa. Sinundan ito ng motorcade parade mula sa Santo Niño Cathedral Parish na nagtatapos sa TESDA Mimaropa Building sa Villamar Compound, Barangay Tawiran, Calapan City. Sa ginanap na programa, sa panimulang mensahe mula sa bagong Provincial Director Attorney Glenn Nino M. Sartillo, na malugod na tinanggap at buong pusong nagpapasalamat sa patuloy na malakas na ugnayan sa pagitan ng mga technical vocational institutions at mga kaagapay na ahensya ng gobyerno ng Oriental Mindoro na lumahok. Sa ikalawang araw ng programa, isinagawa naman ang 2025 World Cafe of Opportunities Job Fair na ginanap sa bulwagang panlalawigan ng Kapitolyo sa Calapan. Pinangunahan ni TESDA Mimaropa Regional Director Angelina M. Carion at Congressman Arnan C. Panaligan ang pagbati mula sa recorded na mensahe. Provincial Director Attorney Glenn, kasunod ni na Provincial Public Employment Service Manager Antonio M. Magnaya Jr. ang pagbigay ng mensahe para sa bagong tapos ng mga estudyante ng St. Mark Arts and Training Institute Incorporated. Dito itinampok ang mga kagapay ng mga ahensya ng gobyerno at TBIs na magiging tulay ng mga kabataan para magkaroon ng trabaho, para makatulong para sa kanilang mga sarili at kanilang pamilya. Ginanap din ang skills demonstration ng mga piling TBIs kung saan ay may libreng tikim ng mga pagkaing bagong luto at mga produktong binebenta mula sa komunidad ng Mangyan sa tulong ng kooperasyon ng TESDA. Sa ikatlo at huling araw ng programa, ang pagbibigay naman ng mga panimulang kagamitan para sa mga bagong tapos ng TBIs ng Silangang Mindoro. Nagbigay ng mensahe si Congressman Arnan C. Panaligan at Provincial Director Attorney Glenn Nino M. Sartillo ng pasasalamat sa paggawa ng kanilang tungkulin sa pagbigay ng kaalaman para sa mga tao na nangangailangan ng trabaho. Alam mo po ba kung anong programa ng TESDA ang naging dahilan bakit nandito tayo ngayong hapon? Ito po ay tawag sa tinatawag na STEP or Special Training for Employment Program. Ulitin ko po, Special Training for Employment Program. Hindi mo lahat ang programa ng TESDA ay nag-distribute ng toolkits. Sa STEP lamang po ito. Sa katunayan, sa ilalim po ng naturang programa, nagkaroon po ng libreng skills training, nagkaroon po ng libreng national competence assessment, nagkaroon po ng allowance na 160 pesos a day, nagkaroon po ng pagsasanay sa pag-negosyo o entrepreneurship training at ngayon po ang pag-distribute ng toolkits. Ulitin ko po, walang tayo ngayong hapon ngayon dito kung hindi tayo mahal, hindi mo mahal.
Dala-dala ninyo ang mga toolkits na ito. Dala-dala sana ninyo ang pag-asa. Ang pag-asa na mabago ang buhay ng bawat isa sa ating dito. Kaya ba? Huwag ito sasayangin at ginip ang pagkakataon na meron kayo ngayon sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng kanyang pagkakataon. Muli po ang aking pakiusap. Gamitin sa mabuting mga bagay ang mga starter toolkits at huwag po natin ito sasayangin. Mabuhay ang pesta, mabuhay po tayo lahat. So, kailangan natin kaalaman ang kasalanan. Technical skills. Yan ang pag-enterprise na. So, sa mga natin, agriculture, creative industry, pagkain, hindi pati yung DOH, filtration. Sa mga natin, kaya napakalaman ng pesta. Dapat kung saan tayo ng pesta, full-blown kakin yan. Kasi napakalaman ng technical education, education sa ating bansa. At ang mga training na ito, yung nakaraang mga panahon, ang maunang mga nakaraang training sa program, ibigyan ng certificate, diploma, yung alam na lang. Pero ngayon, sa TESDA, may kahit na, may strategy, yan ang pinakapuhunan nyo. Pagkakasya sa program ito, dahil ito, pwede na kayo magtrabaho bukas. Pwede na, di ba? Kailangan, pumunta ka, puhunan, pwede na gamitin sa pagkakit, ilang tayo sa agriculture. Ito, yung electric overhead pa, pwede magluto na. Yung carpenter, naglang tools. Bukas pwede kayo mag-discount ka. Pagpupukan. Pwede na. Kasi yan ang pinaka. Starter kit, kaya ang starter kit, palit na. Yan ang magkakagay sa programa at PESTA. Hindi lang diploma, nagkakit pa kayo nagkakit diploma sa tingin. Marami din pala. Kung walang namin, walang pera pang pinaan, dahil ito narito kayo. Kaya kayo na lang, kayo na ang DGOs na para sa inyo. Binigay na sa inyo ng gobyerno ang kaalaman at kagamitan para kayo magkaroon ng maganda para mabuhay. Kasi po na ang next na nakakasama kayo na hanggang Congressman, may pondo na nagpunta sa Kongreso ay natin po magkakaroon ng extra. Sa kaugnay na balita bilang tugon sa programang Maayos na Bayan, sigurado, inilunsad ang Operation na Linis Lungsod na kung saan ang bawat barangay ay sabay-sabay na naglilinis tuwing huling Sabado ng buwan. Layunin din ito na mapanatili hindi lamang ang kalinisan, kundi pati na rin ang disiplina ng mga Kalapeño. Sa pamumuno ni Calapan City Mayor Doyle Yatchon, inilungsad sa lungsod ng Calapan ang Operation Linis Lungsod sa pamamagitan ng Executive Order No. 006 Series of 2025 na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng lungsod. Itinatakda ayon sa kautusan, tuwing huling Sabado ng buwan, sabay-sabay na nagsasagawa ng paglilinis ang bawat barangay ng Calapan. Ayon kay Elizabeth L. Abogado, Supervising Environment Management Specialist, hindi lamang ito isinasagawa tuwing huling Sabado ng buwan, kundi ginagawa ng regular na mga barangay ang paglilinis ng lungsod bilang tugon sa Maayos na Bayan Sigurado program. Dagdag pa ni Abogado, kasama rin sa pagkilos ang iba't ibang sektor ng komunidad, kabilang ang mga organisasyon na voluntaryong nakikiisa sa paglilinis. Ang pangunahing layunin ng programa ay hindi lamang kalinisan, kundi pati na rin ang paghubog ng disiplina ng mga Kalapeño. So ito pong executive order pong ito is nag-iimbita at atin pong pinagsasama-sama ang pagkilos ng lahat ng sektor. Lahat po ng miyembro po ng mga different organizations na pwedeng mag-volunteer sa mga gawain ito. Lahat ng business establishments,
from the academic sector, even yung pong mga government institutions na nagvo-volunteer din po o tumutulong sa simultaneous citywide cleanup na ginaganap na ito. At ang impact po nito ay hindi lamang po talaga para mapanatiling malinis, although yun po ang ating prime objective, mapanatiling malinis, maayos ang lungsod ng Calapan, pero ito po ay sumasalamin po sa disiplina ng mga Calapeños na tayo po is may kakayanan na mapanatiling malinis dahil po ang ating pong lungsod ng Calapan ay atin pong ipinagmamalaki as a city of discipline and good character. So, ang pagpapanatili po ng maayos at malinis na kapaligiran ay sumasalamin sa pagkatao ng bawat Calapeños. Inilunsad rin sa pangunguna ng punong lungsod ang Post-Eco-Friendly Barangay Competition na magsisimula ngayong Nobyembre sa Calapan City. Magkakaroon ng evaluation sa performance ng bawat barangay upang matukoy ang may pinakamalinis na kapaligiran. Magkakaroon po ng evaluation sa lahat or pagtatasa ng performance ng lahat ng barangays. At ito po ay titingnan ang aspeto ng malinis na hangin, malinis na tubig at malinis na kalupaan or yung kanilang pagpapaayos, pagmamanage ng cleanliness and orderliness sa kanila pong barangay na tinatouch po ang climate change response, solid waste management, and even the coastal freshwater management. So lahat po ng aspeto ng pangkapaligiran is kailangan po tingnan o suriin kung paano isinasagawa, isinasabuhay, ini-implement ng mga barangays. Patuloy na hinihimok ng City Environment and Natural Resources Office ang lahat ng Calapeño na panatilihing malinis ang kapaligiran. Ito ay hindi lamang para sa lungsod, kundi upang ipakita rin na ang mga Calapeño ay disiplinado. Ang tabayanan iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang kolektibong pagsuporta kay Oriental Mindoro 1st District Congressman Arnan C. Panaligan ang opisyal na ipinahayag ng League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Ito ay sa gitna ng pagkakadawit sa nasabing mambabatas sa mga anomalyang flood control projects na isiniwalat ni Senator Ping Lacson. Isang kolektibong pagsuporta kay Oriental Mindoro 1st District Congressman Arnan C. Panaligan ang opisyal na ipinahayag ng League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Ito ay sa gitna ng pagkakadawit sa nasabing mambabatas sa mga anomalyang flood control projects na isiniwalat ni Senator Ping Lacson. Ika-22 ng Agosto na nilagdaan at pinagtibay ng 14 na punong bayan ang Resolution number
2, Series of 2025 na may titulong A Resolution Expressing the full support of the League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter to Honorable Arnen C. Panaligan, representative of the 1st District of Oriental Mindoro, in light of allegations of involvement in flood control project anomalies and affirming the mayor's collective belief in his integrity and exemplary track record in public service. Nakapaloob sa nasabing resolusyon ang pagtaya nila sa integridad at ang mahabang panahon na maayos na panunungkulan na nabanggit ng mambabatas, madaling lapitan at agarang kumikilol sa panahon ng pangangailangan ng mamamayan. Naniniwala rin ang LMP Oriental Mindoro Chapter na malalampasan ni Congressman Panaligan ang pagsubok na ito sa pamamagitan na rin ng katotohanan at tamang proseso. Ang liga ay pinamumunuan ni Bansud Mayor Ronaldo Morada kasama 13 pang alkalde sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa mainit na usapin kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control projects, isa ang lalawigan at ilan pang karatig probinsya sa rehiyon ang nadawit sa nasabing kontrobersya. Sa mainit na usapin kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control projects, isa ang lalawigan at ang ilang pangkaratig probinsya sa rehiyon ang nadawit sa nasabing kontrobersya. Matatandaang nagsagawa ng inspeksyon sa mga inirereklamong proyekto si DPWH Regional Director Gerald Pacanan, kung saan inanunsyo niya ang pagsibak sa project engineer at ilang pangkawani na nakasasakop sa nasabing proyekto. Makalipas lamang ang ilang araw, ika-30 ng Agosto, sinibak na rin si Pacanan at pinalitan ni Engineer Edita Babaran bilang bagong Officer in Charge Regional Director ng DPWH Mimaropa. Si Engineer Babaran ay mayroong 38 taong karanasan sa larangan ng civil engineering, kabilang ang 26 na taon sa project management at supervision at 12 taon sa office management. Naging aktibo rin siya sa pagpapatupad ng mga proyekto sa infrastruktura sa Cagayan Valley Region. Umaasa ang DPWH na sa pamumuno ni Engineer Babaran ay maipagpapatuloy ang paghahatid ng kalidad na proyekto at serbisyo publiko sa rehiyon. Kasabay nito ay inaasahan din ang malinaw na resulta ng investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapatunayang nagkasala. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service
mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ika-31 ng Agosto, naglabas ng kanilang opisyal na pahayag ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa post na kumakalat sa social media patungkol sa dredging na sanhi di umano ng mga pagbaha at landslide sa lalawigan. Ika-31 ng Agosto, naglabas ng kanilang opisyal na pahayag ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa post na kumakalat sa social media patungkol sa dredging na sanhi di umano ng mga pagbaha at landslide sa lalawigan. Una, wala nilang insidente ng landslide na naganap sa mga proposed areas ng River Restoration Project dito sa lalawigan, gaya ng Balete, Gloria at Alag, Bako. Ang lahat ng mga insidente sa lalawigan ay nakapaloob sa mga tinatawag na incident reports na nagmumula sa mga City o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at tinatanggap ng PDRRMO para sa kaukulang mga hakbangin. Ayon pa rin sa pahayag, ang huling insidente ng pagbaha at mga minor landslides, rockslides at soil ground erosions ay dahil sa malakas na pag-ulan na dulot ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Dante at Emong noong buwan ng Hulyo 2025. At ito ay naganap sa Puerto Galera na may 8 insidente, San Teodoro 3 insidente, Socorro 1 insidente at sa Bungabong na may 1 ring insidente. Nanawagan ng PDRRMO sa netizens na maging mapanuri sa mga post sa social media at maging aktibong katuwang nila o ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Samantala, ipinagdiwang ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mimaropa ang ika-23 taong pagkakatatag nito noong Agosto 21 sa pamamagitan ng sabayang tree planting activities sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon. Bigyang tema ito na matatag na serbisyo patnubay sa tunay na pagbabago. Ipinagdiwang ng Bureau of Jail Management and Penology Mimaropa ika-23 taong pagkakatatag nito nakaraang 21 ng Agosto sa pamamagitan ng sabayang tree planting activity sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon. Bitbit ang temang matatag na serbisyo patnubay sa tunay na pagbabago na nagsagawa ng pagtatanim ng daang-daang fruit-bearing at indigenous na punla sa mga kulungan sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Katuwang ng BJMP sa aktibidad ng Department of Environment and Natural Resources, mga lokal na pamahalaan, civic organizations at iba pang partner agencies. Ayon kay Jail Officer 3, Geoffrey Anglo, Regional Information Officer ng BJMP Mimaropa, layunin ng proyekto na isulong ang rehabilitasyon ng persons deprived of liberty kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Aniya gaya ng pagtatanim ng puno para sa mas luntiang kinabukasan, nagsusumikap din sila na magtanim ng binhi ng pagbabago sa buhay ng mga PDLs. Dagdag pa ng BJMP ang kanilang anibersaryo paalala ng pagkakaisa tungo sa mas ligtas na komunidad, mas matatag na serbisyong pang-koreksyonal at mas aktibong pakikilahok sa nation building. Maaari nga rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.